Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR! Dear MOR, hello Popoy at Bea, and of course, hello sa mga naggagwapuhan at naggagandahang mga viewers na nakatutok ngayon. Itago nyo na lamang pala ako sa pangalang Joshua. I'm in my 20s, pero konting hinga na lang, pa-30s na rin. Sa kasamaang palad Popoy at Bea, gustuhin ko mang maging natatanging bida sa storyang ito, may isang hindi pumayag ang nagpumilit na maki-join. Hello, Popoy at Bea, and of course, mga kamorkada. Kung ang isang lalaking to gusto itago ang pangalan niya, ako hindi. Sasabihin ko ang tunay kong pangalan. My name is Joanna. Kaedad ni Joshua, and isa akong professional in the event planning industry. Okay, so ganito. Napasulat kami kasi sabi ng friends and family namin, bagay daw i-Dear MOR yung mga pangyayari sa buhay namin. Actually, dapat buhay ko lang. Pero sige, pinagbigyan ko na lang kasi sumingit itong si Joanna. So, saan ba tayo mag-uumpisa? Alam ko na, Popoy at Bea. Noong mga bata pa kami, sa isang compound ng apartment lang kasi kami nakatira ni Joanna. Magkapit-bahay kami in short. Well, sige, magkababata na nga rin. Naging mag-BFF na rin kasi yung mga nanay namin. Kaya simula nung nag-apply bilang domestic helper ang nanay ko nung high school pa lang ako, ang nanay na ni Joshua ang tumitingin-tingin sa akin. Mag-isa na lang kasi ako sa bahay noon. Hindi ko kilala ang tatay ko at nasa malayong lugar ang mga kamag-anak namin. Kaya si Nanay Tess ang naging pangalawa kong ina. Unfortunately, ine-expect din ni Nanay Tess na kahit papaano, magiging mag-BFF din kami ng anak niyang si Joshua. Ang touching pakinggan, no, Popoy at Bea. Pero sa madaling salita, saling pusa lang itong si Joanna sa pamilya namin. punyemas na to. Hoy, Joshua! Ay, buwis ko! Anong ginagawa mo pang ising-isi ka pa dyan? Oh, aray! Magsapatos ka na. Anong oras na? Wala ka bang balak pumasok, ha? Ano, tinatamad ka na naman, ha? Di na, hindi! Nay, aray! Anong dinay? Hindi ka papasok, ha? Apa talagang hinahamon mo? Pasensya ko, ha? Asa na ba yung bakya ko? Ay, hindi. Ang ibig ko sabihin, hindi ako tinatamad. Papasok mo ako! Papasok ako! Papasok ka? Pwes magsapatos ka na at lumayas ka na. Dalian mo bago ko pakain sa itong medyas mong hudas ka. Oo, Nay, ito na, ito na. Bakit hindi mo gayahin yung anak ni Heidi, si Joanna? Naku, pagkabait-bait na bata, pagkagaling-galing, apakatalino, napakasipag. Gigising ka pa lang, siya nakabihis na at nakawalis na ng bahay nila. Di katulad mo, napakahirap gisingin. Si Joanna, nauuna pa yata kaysa sa mga manok kung kumilos. Ikaw napakabatugan mo, ha? Ni maglinis ng sarili mong kwarto, hindi mo magawa. Hindi siya na lang anak mo. Anong sabi mo? Wala. Ay, naku talaga. Sana siya na lang naging anak ko. Ay, kung pwede lang talaga makipagpalit ng anak, ginawa ko na eh. Sabi na nga ba dapat hindi puro hilata ginawa ko nung pinagbubuntis kita? Ayan tuloy, puro hilata rin yung pinaggagawa mo. Alis na ako. Hoy Joshua, huwag ka magkakating ha. Sayang pinapadalang pera ng tatay mo. Pag nahuli na naman kita, huwag ka na mag-aral. Ay. Joanna! Po, Naku, paantay naman itong si Joshua ko. Sabay mo na papasok. Papasok ako. Alam ko, nyemas ka. Kaya nga marunong ka na magkating eh. Ay, Joanna, isabay mo na ha. Siguraduhin mong mag-a-attendance yung gonggong na yan. sige po. At saka pauwi na rin ha. Kahit kalad ka rin mo papauwi, okay lang. Baka magpunta ka na naman ng computer shop niyan ha. Joshua, sinasabi ko sa'yo ha. Pag hindi ka nakagraduate. Sige na, Joanna ha. Isabay mo na. Sige ho. Salamat, nak ha. Kain ka sa amin mamayang hapunan ha. Sige ho. Bye-bye po. Ingat kayo.
Ay. Oo, saan ka pupunta? Dito daan papuntang school, huy. Huy, Joanna, saan ka pupunta? Ay, sino ka? Lo! Hindi kita kilala. Chupi, Wow! Alam mo, bilib talaga ako sa pagiging artista mo, no? Kunwari mabait ka kapag kaharap mo sila mama, pero ang totoo, napakasama ng ugali mo. bakit ka ba sumusunod sa akin, ha? Hoy, isa lang po tayo ng pupuntahan, alangan lumipad ako. Pwede ba? Tsaka sabi ng nanay ko, bantayan mo daw ako. At bakit ko gagawin yun? Malaki ka na, di ba? Kaya mo nang pumasok mag-isa. Sibat na. Saan ka ba pupunta? Andun yung papuntang school, oh. Ah! Hindi pa nga ako nakakatapak sa loob ng school, cutting agad. Ha? Absent ka, no? Wow! First time yata mangyayari yun. Ikaw na top student mag-absent? Nako, pag nalaman ng nanay mo yan, paktik kang bata ka. At pag nalaman ng nanay ko yan, wala na. Hindi ka na mahal nun. Hindi ka na invited sa bahay. Okay ka na. Ge, punta ka na dun sa kabilang kanto. Maglakad ka papasok. Tignan natin anong oras ka makarating. Basta ako sasakay ng tricycle. So, good luck. Gagi, yun nga. No. Ba't nga ba ako maglalakad? Di may trek naman. Uy, sabay na tayo. Uy, hati tayo sa bayad, uy. Mag-isa ka! Kuya! Kuya! Uy, Joanna, pasabay. Sa may rotonda po, special. Tara po. Ano mo itong gagang to? Pakasama na ugali. Ewan ko ba paano niya nabulag yung nanay ko? Ay, sana may masakyan pa akong trike. Hoy, uwi na. Buwi ka mag-isa mo. Okay. Umalis. Uy, Joanna! Sabi ng nanay ko, isabay mo raw ako pa uwi. Papagalitan ka doon, sige ka. Eh di sasabihin ko, nag-cutting ka. Uy, wag mo ako sisiraan ha. Bububugin ako ng nanay ko, uy. Mismo! Uy, antayin mo ako. Kanya ka talagang babae ka, no? Napupuno na ako sa'yo eh. Saan na siya? Joanna! Hintayin mo, oy! Joanna! Joanna! Yan. Napagod pa ako kakahabol sa'yo. Aabutin din naman pala tayo ng 10 taon kakantay ng tricycle. Maglakad na lang kaya tayo. Siguro, kanina pa tayo nasa bahay kung naglakad tayo. Maglakad ka. Shh. Hindi ka na, Joanna. Maglakad na lang tayo. Eh di maglakad ka kung gusto mo. Bakit ka ba buntot ng buntot sa akin? Eh kasi baka kung ano na naman sabihin mo sa nanay ko eh. O di mauna ka nang umuwi. Go! Walang pumipigil sa'yo. Eh paano kung may dumating na trike? Eh di mas nauna ka. Bahala ka nga. Pero pwede ba? Huwag ka masyado malapit sa akin. May araw ka. Eh si nagbabasketball ako eh. Eh asa ng paki ko? Basta umusog ka doon. Doon ka. Bakit ka ba ganyan, Joanna? Ano na naman? Bakit ang sama-sama ng ugali mo? Depende yun sa kasama at kausap ko. Ah, ganun. So sa akin lang masama ugali mo. Bakit sa iba, ha? Ano ba ginawa ko sa'yo, ha? Inaway ba kita, ha? Yan. Yan ang kinaiirit ako sa'yo eh. Dikit ka ng dikit. Buntot ka ng buntot. Eh pinapasama ko ng nanay ko eh. Sinusunod mo naman. Bakit hindi nanay ko yun? Sa pagbuntot sa akin, sumusunod ka pero sa gawaing bahay, hindi. Crush mo ko, no? Asa ka, girl. Baka ikaw may crush sa akin. Diyos ko po, gusto ko masuka sa sinabi mo. Yabang nito. Ganyan kayo mga babae porque maganda kung makalait na. Ang sabi mo? Wala ang ganda mo kaso ang pangit ng ugali mo.
Tigil-tigilan mo nga ako, Joshua. Um, dati crush kita. Dati yun, ha? Ewan ko ngayon. Yak, Joshua! Pinagsasabi mo. Hoy, kung ano man yung inaasta mo, tigil-tigilan mo na, ha? Una sa lahat, nakakadiri ka. Pangalawa, nakakadiri ka. Pangatlo, nakakadiri ka. Di ba gising mo akong tanga? Iya, Allah. Diyan ka na nga. Ay, alam ko na pang lalaban ko sa'yo, Maria Joanna. Ay, Joanna, antayin mo ako, my loves. Sabay tayo muwi. Joanna, Kadiri ka, Joshua. Huwag kang feeling. Yak! Di na maalala paano nagsimula. Ikaw ang laging nasa isip ko bawat araw. Laging ikaw ang aking nakikita. Ano ba ang nadarama ko tuwing ikaw ay kasama? Ganyan din ang nadarama ko. Popoy at Bea, so ganun ang setup namin. Sabay palagi pumapasok at umuwi. Sa sobrang syunga-syunga ni Joshua, palagi na lang siyang binibilin sa akin ni Nanay Tess. Kaya kahit mabigat sa loob ko, palaging nakabuntot itong Joshua na to sa akin. Alam mo bakit mabigat sa loob, Joanna? Kasi wala kang malasakit sa kapwa eh. Alam nyo kasi, Popoy at Bea, hindi nyo na itatanong, nung high school pa lang kami, si Joanna na siguro yung may pinakamasamang babaeng, o yung pinakamasamang babaeng nakilala ko. Suplada, feeling maganda. Feeling maganda? Talaga? Parang wala ka namang ganyang pang-asar sa akin dati. Oo na, sige na. Sige, maganda ka na. Pero aanhin mo naman ang ganda kung antipati ka naman, napakasungit at mahilig mamisikal, yung ang hilig mangurot, mamatok, manipa. Kung hindi lang talaga siya babae, naku, baka matagal ko na siyang nasapak eh. As if naman kaya mong manapak ng lalaki, Joshua. Duwag ka nga eh. Kapag may away, ikaw yung unang tumatakbo. Popoy at Bea, kung ako antipati ka, si Joshua naman siguro ang pinakababoy, pinakamanyak, mukhang dugyot, amoy dugyot, at astang dugyot na kilala ko. Nakita nyo na, ang taas ng tingin sa sarili ng Joannang to. Antipati ka na, judgmental pa. Nagsasabi lang ng totoo, judgmental agad. Pero wag ka, Popoy at Bea. Gaganyan-ganyan umasta si Joanna pero deep inside ay type na type ako niyan. Ang babae talaga walking contradiction eh. Magkaiba ang sinasabi sa ikinikilos. Kaya etong si Joanna, kung ano-ano pang mga pinagsasasabi pero ang ending, mahuhulog din pala sa akin. Let me explain, Popoy at Bea. May time kasi nung high school kami na walang ibang ginawa tong si Joshua kundi asarin ako at sabihin crush niya ako at liligawan niya ako. Puro siya joke, puro pang-aasar. Kahit ang totoo, yun naman talaga ang nararamdaman niya. Pero natutorpe lang siyang umamin. Syempre naawa ako. Di pinagbigyan ko siyang manligaw. At bilang mabait ako, sinagot ko rin siya eventually. Kawawa eh. Mabait ka pala ha. Parang hindi naman yata ganun ang nangyari. Alam nyo kasi, Popoy at Bea, kung talaga mabait ka, hindi mo ikahihiya yung boyfriend mo. Itong si Joanna, sinagot nga ako. Pero, ayaw niyang malaman ng iba na mag-on kami. Secret daw muna. Anong ibig sabihin nun? Kinakahiya niya ako. Well, alam ko namang angat si Joanna pagdating sa looks, sa brains. Sige na, mas angat na siya sa lahat, okay? Pero may laban pa rin naman ako kahit papano. Kumbaga,
Hindi rin naman lugi si Joanna sa akin. Alis na kami. Baon mo, nakuha mo na. Oo, ma. Aba, mabuti naman at hindi na kita kailangang gisingin. Parang natututo ka na yatang gumising ng pusa ah. Ikaw ba naman araw-araw magising ng 5 a.m.? Sobrang aga akong bumangon. Sobrang aga ko rin tuloy matulog sa gabi. O edi good. Anong good dun? Di ko nakakilala yung sarili ko eh. Nauna pa akong bumangon kaysa sa araw. Kapal na mukha ko unahan yung araw. Who this? This me? Sira ulo. Tara na nga. Ay, nabag mo. Oh. Yung mga libro mo hawak. Hindi, okay na. Yung bag ko na lang. Ako na dito. Akin na. Ayoko may bit-bit ka. Tutingin mo sa akin, Ting-Ting. Doon naman ayoko lang nahihirapan. Kaya ka na. Wala ka. Oh, ayan. May nakaipit na mga papel dyan ah. Ingatan mo. Patay ka sa akin pag may nawala dyan. Yes, ma'am. Ayusin mo yung hawak. Oo, kung bahala. Chill ka lang. Lakad na. Wala tayong maabutan trike eh. Sinasabi ko sa'yo ah, pag may nalaglag dyan. Teka nga. O, ayan o. Ilagay ko na lang sa bag ko. Sure nang walang mawawala ha. Teka, nasan yung mga libro mo? Sa classroom. Sa classroom? Sa table mo? Alam mo, mawawala yun. Nasa locker. Locker? Kailan tayo nagka-locker? Yung likod ng blackboard. May spasyo dun eh. Doon namin iniiwan ni Kier yung mga gamit namin minsan. Alam mo, ikaw? Beb. Joanna, pasikat pa lang ang araw. Huwag mong hayaang sirain ko ang araw mo. Kaya relax. Hold hands mo na lang, mabuti pa. Hold hands ka dyan. Habang wala pa tayo sa school. Kahit na, ang dami-dami nating schoolmates dito. Dito lang nakatira, no? Wala naman pa kayong mga yun eh. Anong wala? Joanna naman eh. Bakit ba kasi ayaw mo pang sabihin sa kanila na girlfriend? Joanna? Na girlfriend ba yung anak ng tindera ng siomay sa kantin? Aba, ewan, ikaw naman itong ayaw magpasabi. Uy, hi Heidi, good morning. Aga mo nga. Magkasama kayo ni Joshua. Ito naman, nalimutan mo na yata eh. Sa isang compound lang kami nakatira. Oo nga pala, ano. Bakit dala ni Joshua mga gamit mo? To. Pinapabuhat ko talaga sa kanya yung mga gamit ko. Utusan ko yan eh. Ha? Ako? Utusan mo? Kailan nangyari yun? Ikaw naman. Si Heidi lang yan, oh. Huwag ka na mahiya. Ay, pagpasensyahan mo na, Heidi, ah. Ganyan yan. Feeling astig sa school pero sa labas sunod-sunuran naman. At dahil dyan, akin ang gamit mo, Heidi. Uy, teka, bakit mo kinuha bag ko? Oh, Joshua. Ano to? Pati ang baunan mo, Heidi, akin na. Pati baunan ko? Oo naman, maliit na bagay eh. Joshua, hawakan mo rin to. Ginagawa mo? Ayusin mo pagbitbit ng gamit namin, Joshua, ha? Hoy! Susumbong kita sa nanay mo. Bubuhatin ko lahat to? Anyway, tara na, Heights. Baka mali tayo eh. Okay, tara. Hoy, nagawa mo ba yung assignments natin sa English? Ang hirap naman ang gustong ipagawa ni Sir. Napuyat ako kagabi kakaisip ng topic. Anak ko guys, wait lang ha. Naglolo ko yung DVD player eh. Pinatawag ko naman na yung technician. Ay, Naks naman! Okay Ayan, lang, sir. sir. Ano lang gawin natin, sir? Sir, kwento ka na lang ng love life mo. Sige na, sir. Kwento ka naman si sir. naman. Sir, may girlfriend na po kayo? Oy. Babata nyo pa. Walang ganyang usapan. Sir, kami nga may crush eh. Yung crush okay lang. Pero huwag muna kayo magliligawan. Huwag muna kayo magbo-boyfriend o girlfriend, ha? Sir, si Joshua may girlfriend. Talaga ba, Joshua? Totoo yan? Ay! Tanong mo, sir, sino crush niya? Sige nga, sino crush mo, Joshua? Dito ba? So ano? Sino nga? Meron ba? Meron, sir. Cute. Ay, hindi. Maganda pala. Ay! Mahaba ang buhok, mabait, matalino, at higit sa lahat, sweet. Pwede na. Aba, sino yan ha?
Sino dito sa klase yung ganon? Si Joanna, sir! Uy, Heidi, hindi mo nga ako idamay dyan. Ako, si Joanna ba yun, Joshua? Tino, di naman maganda si Joanna eh. Matalino, oo, pero hindi sweet, hindi mabait. Ay, akala ko si Wala Joanna. ko si Joanna. Hindi naman sila bagay eh. Oh, di sino pala? Yung anak ng tindera ng siomay sa kantin. Yon ang crush ko. Nox! Uy, yun! Talaga. Okay lang, iba naman crush ni Joanna eh. Tanong niya si Joanna, sir. Heidi, isa, tumigil ka nga. O, ikaw ba, Joanna? Sino crush mo? Sino pa ba? Eh di si... Ano? Yan o, si Ker. Uy, ako? Ha? Talaga, Joanna? Crush mo ko? Yes! Yes! Talaga ba? Itong gunggong na to yung crush mo? O bakit hindi? Eh mas pogi naman siya sa'yo. Mabait. At higit sa lahat, sweet. Oh my God, I'm so happy Joanna, gusto mo tayo na lang? Sinasagot na kita. Guys, kami na ni Joanna. Yes, may girlfriend na ako. Woo! Ulo ka, Ker, manahimik ka nga dyan. Anyway, tama na yan. Tama na. Get your English books na lang habang inaantay natin maayos yung DVD player. Aww. Oh, pinagbigyan ko na kayo. Oras na para magseryoso. Kayo talaga, oh. Talaga lang ha? Si Ker talaga yung pinili mo sa dami-dami ng classmates natin. Si Ker talaga ha? Joshua, manahimik ka, gumagawa ko ng assignment ha. Wow! Tingnan mo yung nangyari. Tingnan mo. Parang asong ulo si Ker kakabuntot sa'yo. Kawawa naman yung tao pinaniwala mo eh. Alam mo, bukas na bukas din, sabihan mo na joke lang yun kamo. At huwag siyang umasa, ungas siya. Eh sino ba may sabing joke lang yun? Hoy, Joanna ha? Hindi ka na nakakatawa ha? O bakit? Tingin mo ikaw nakakatawa? Talaga? Maganda at mabait yung anak ng tindera ng siomay sa kantin. O di sige, ligawan mo. Doon ka na sa kanya. Ikaw naman una nagsabi kay Heidi na girlfriend ko yung anak ng tindera ng siomay sa kantin eh. Palusot ko kay Heidi. Pero ikaw, anong ginawa mo? Sa buong classroom mo pa talaga pinagmalaki gano'ng ka ka-inlove sa anak ng tindera ng siomay sa kantin? Kaya sige, go! Doon ka na. Takasaya ka sa Anli siomay. Laklakin mo yung chili sauce kung gusto mo. Wow! Ang galing mo talaga magbaliktad ng sitwasyon, no? Ako tong nagagalit nung umpisa, pero nung katapusan, biglang ikaw na. Ay, wow! Bahala ka na nga dyan. Oo, saan pupunta? Uuwi na. Istorbo ka sa assignments ko. Unahin mo pa yan? Kita mo lang may krisis pa tayo dito eh. Krisis. Okay. Eh di break na tayo. Ayan, wala na krisis. So alis na ako. Bye. Oy, teka nga. Ano na naman yan? Anong break? Walang ganun, hoy. Eh parang ang laki ng problema mo eh. Naman, joke lang yun. Wala lang yun. Ina-expect ko mahabang away. Ito naman, pinutol mo agad sa breakup eh. Away-away lang, walang hiwalayan. Busy kasi ako, Joshua eh. So alam mo yun, kung gusto mo makipag-away, ligawan mo na lang yung anak ng tindera ng siomay sa kantin, tapos awayin mo. Okay na? Sige na. Sorry. Upo ka na dyan ulit. Sorry na. Kasalanan ko na. Okay? Sorry na, bati na tayo. Gawa ka na ulit ng assignment mo. Sorry na. Paano ba naman? Sorry na nga, upo ka na dyan. Hindi ko na uulitin. Talaga? Hindi ko nga kilala yung anak ng tindera ng siomay sa kantin eh. Sorry na. Ano ba yun? Sorry na ha. Oo. Nagyayakap ka pa dyan eh. Sorry na nga eh. Upo na ulit. Dali na. Gagawa na lang kita ng miranda. Dali. Sorry na. Love you. Sorry na. Nako, Popoy at Bea, palagi na lang ganun na nangyayari sa tuwing mag-aaway kami. Ako palagi ang magsosorry. Kahit si Joanna naman talaga ang may kasalanan, ay ako pa rin ang unang lalapit at hihingi ng tawad. Wala yata sa diksyonaryo ng babaeng yan ang salitang sorry. Kasi ako na lang palagi ang nagsosorry. Joshua, nakakalimutan mo ata na kaya ikaw ang palaging nagsusorry kasi ikaw naman talaga ang palaging mali.
Pero yung style mo kasi, ikaw na yung mali, ikaw pa yung pa-victim. Isa pa, Popoy at Bea, may pagkakamali man ako, nalilipat din sa kanya yung sisi kasi tinatapatan niya yung pagkakamali ko ng isa pang pagkakamali. As simple as that. Ganito na lang, Popoy at Bea. Sabihin ko na lang sa inyo kung anong klaseng girlfriend itong si Joanna. Yung tipo ng girlfriend na walang kalambing-lambing sa katawan. Masyadong seryoso, masyadong stiff. Sa aming dalawa, mas ako yung nagdadala ng kilig, ng thrill, ng romance. Si Joanna, walang ibang ginawa kundi manduhan ako, utus-utusan at kayan-kayanin. Gawin mo to, gawin mo yan. Bakit hindi ganito? Bakit hindi ganyan? Ay, Popoy at Bea, minsan tuloy, napapaisip ako kung ano nga bang nagustuhan ko sa kanya. Okay na, Joshua? Nasabi mo na ba yung gusto mo? Well, Popoy at Bea, my turn to tell the truth. Si Joshua, yung tipo ng boyfriend na wala nang ibang alam, kundi mag-girlfriend. Sa akin niya, inikot yung mundo niya to the point na wala na siyang ginawa para sa sarili niya. Tamad, hindi nag-aaral, mahilig mag-cutting class, lalo na nung college kami. Sa awa nga ng Diyos at sa awa ko sa kanya, nagtagal kami hanggang college. Mahilig siya sa saya. Iniiwasan ang hirap. Kaya palagi kami nag-aaway kasi magkaiba kami ng direksyon. Magkaiba na nga, nililihis pa niya ako. Well, totoo yun. Palagi talaga kami nag-aaway, Popoy at Bea. At habang tumatanda kami, pabigat ng pabigat yung mga pinag-aawayan namin. Ewan ko ba kay Joanna? Nung college kami, future ang pinag-aawayan namin. Nung nakagraduate na kami, future pa rin ang pinag-aawayan namin. Ang hilig ni Joanna sa future. Hindi tuloy na-enjoy yung present. Ikaw naman kasi, kaka-present-present mo, kung ano yung ginawa mo kahapon, ganun din yung gagawin mo ngayon. My God, Popoy at Bea, wala siyang pangarap sa buhay. Graduate ng college pero walang balak maghanap ng matinong trabaho. Mas nakakakain siya o masaya na siyang nakakakain 3 beses sa isang araw. Wala akong mahugot na inspirasyon mula sa kanya. Ni hindi ko alam kung ano ang plano niya para sa aming dalawa. May tumatawag pala sa akin. Oh, si Mama. Hello, Ma? Ma? Ma, kumusta ka na? Asan ka? Hello, Nak. Busy ka ba? Naku, Ma, hindi. Okay lang. Bakit? Ano yun? Bakit ka napatawag? Nak, diretsuhin na kita ha, para mabilis. Ano yun, Ma? Nak, may extra ka ba dyan? Padalhan mo nga si Tita Mila mo tapos babayaran ko na lang pagkasweldo ko. Magkano po ipapadala ko? Kung may 20 mil ka dyan. 20 mil? Bakit ang laki naman po? Nak, yung hulog sa lupa yun para sa buwan na to. Naman, ano ba kasi ang lupa na yan, ha? Kanino bang lupa yan? Ano bang mapapala natin dyan, ha? Parang simula pa lang nung nagpunta ka ng Hong Kong, wala nang ibang napuntahan yung pera mo kundi sa mga tita ko tsaka dyan sa lupa na sinasabi mo. Siguro kung binigay mo na lang sa akin lahat ng pinapadala mo sa mga kapatid mo, baka nakabili na tayo ng sarili nating bahay. Nak naman, alam mo namang tinutubos namin yung lupang iniwan ng lolo mo. Bakit parang ikaw lang atang gumagawa nun? Ikaw lang ang labas ng pera. Anong ginagawa ng mga kapatid mo? Nga, nag-aantay ng grasya? Joanna, dahan-dahan ka sa pagsasalita, ha? Pasintabi lang po, Hindi sa binabastos kita o mga tita ko. Pero hindi kaya naaabuso ka na? Sobra-sobra na yung ambag mo Alam ko na yan Dulo-dulo wala ka rin mapapala. Pero for some reason, napakarupok mo sa mga kapatid mo. Joanna, alam mo naman yung mga
bahay namin, anong ginawa ko? Iniwan ko sila para magpunta ng Maynila. Napabayaan ko sila kaya bumabawi lang ako. Ginagawan ko Ay, lang naman sana all binabawian. Sana all talaga. Gaya ko, no? Kailan ka kaya babawi sa akin? Sa mga kapatid mo nahihiya ka, pero sa akin hindi. Sa isang dekada mong domestic helper, ilang beses ka umuwi? Sige nga. 2. Isang dekada, 2 beses lang tayo nagkita. Alam mo, Joanna, sabihin mo lang sa akin kung wala kang pera o kung ayaw mong tumulong. Diretsuhin mo na lang ako, hindi yung kung ano-ano pang sinasabi mong alibay. Alibay? Wow, nagsasabi ako ng hinanaing ko, sabay alibay lang ang tingin mo. Ayos Sabi na aalma ka ng ganyan. Kaya minsan ang hirap magsabi sa'yo. Puro kontra ang gagawin mo. Malamang kasi puro Puro palpak yung iniisip mong plano eh. Ang sinasabi ko lang naman is mag-isip-isip ka ng plano mo sa atin. Yung sa ating 2. May bala ka pa bang makasama ako, ha? Kailan ka ba uuwi talaga? Sige na, mamaya na tayo mag-usap. Ayun ka na naman eh. Sige na, bye. Bakit? Hi, Manong. Gandang gabi. Si Joanna po. My Sa God, loob? si Joshua nandiyan na. Okay. Sundin ko lang Thank you. Love! Hi! Nandiyan ka na pala. Tara na. Kain na tayo. Gutom na ako eh. Oh, teka. Bakit parang umiyak ka ba? Hindi. Nabahing lang. Okay. Tara na, dali. Baka wala na tayo mapwestuhan doon sa gusto kong kainan eh. Oo. Sige. CR lang ako sandali tapos place na tayo. Okay. Kuya. Isa pa nga pong extra rice. Thank you. Oh, tapos, ano pang sinabi ni Tita Ida? Wala na. Magsasalita pa sana ako kaso pinapaan na ako ng phone. Palaging ganun yun. Kapag ayaw na niya yung naririnig niya, bigla ka nalang bababaan. Never naman nakinig sa akin yun eh. Kasi nga, siya ang nanay. Ako anak lang. Alam mo na yan si Tita. Matanda na yun eh. Ang problemahin mo na lang yung sarili mo. Oh, love. Ito yung pork steak. Kain mo na lang yan. Mamaya, mawawala din yung bad trip mo. Oh, bakit nakatingin ka lang sa akin? Kain na, uy. Kumain ka na. Ayaw mo ba yung order? Pali tayo, gusto mo? O may iba ka pang gustong kainin? Ito yung menu. Naintindihan mo ba yung mga sinabi ko kanina, ha? Nagets mo ba yung kwento ko? Tumawag yung nanay mo. I love naman. Kailangan na natin yung nanay mo. Ulirang kapatid, anong magagawa natin? Joshua, alam mo bang tiniis kung hindi kunin yung pangarap kong trabaho para sa mas malaking sweldo? Hindi ko gusto yung trabaho ko ngayon. Pero pikit mata na lang akong pumapasok para lang makaipon ako agad, para mapauwi ko na si mama dito. Pero siya, parang wala siyang plano makasama ako eh. Pinag-iipunan ko siya pero ako hindi niya ako pinag-iipunan. Normal ba yun, ha? Nanay mo pala yung pinag-iipunan mo? Kala ko para sa future natin. Joke lang. Ako ang bahala sa atin, syempre. Buti nagagawa mo pang magbiro, no? Ikaw ang bahala sa atin? Talaga lang, Bakit? Seryoso ako dun, Paano nangyari yun? Ikaka-resign mo nga lang sa trabaho. At take note, sa pangatlong trabahong pinasukan mo. Basta akong bahala. Muna ako kina mama magtatrabaho. Totoo nga. Oo. Bakit naiiyak ka? Kuya niyan, huwag kang umiyak dito. Baka isipin nila inaano kita. Sana katulad mo ako, no? Parang eme-eme lang. Wala lang. Anong wala? Ako tong sobrang nagpapanik sa mga mangyayari, pero ikaw wala. Parang wala kang kaproble-problema sa mundo.
Hindi naman sa ganun. Masyado ka lang kasing Gina G. Gina G? Masyado mong ini-stress yung sarili mo. Hindi mo tuloy na-enjoy ang buhay. Di ko na-enjoy ang buhay? Paano ko gagawin yun wala nga akong kapera-pera? May trabaho ka naman. Oh, kundi pambayad ng renta, kuryente, utang, pang-abono dun sa mga kamag-anak namin na hindi ko naman nakakasama. Love naman relax lang. Paano ako mag-e-enjoy sa buhay yung nanay ko habang buhay na yata magiging kasambay sa ibang bansa? Sige nga. Tagal na naming mahirap, Joshua. Hindi na kami naalis sa ganito. Nagtatrabaho ka nga pero para sa ibang tao naman. Tama na yan. Change topic na, tama na yan. Change topic? Ayos ah. Hindi, ibig ko sabihin, dinidibdib mo masyado eh. Kahit ano namang gawin mong pag-iisip ngayon, wala rin namang mangyayari. Pero antay ka lang, magiging okay din ang lahat. Magiging okay din ang lahat? Oo, in time, everything will be okay. No. Hindi. Hindi magiging okay ang lahat, Joshua. Ang daling sabihin pero mahirap magkatotoo lalo na kung hindi naman ginagawa ng paraan. Joanna, kalma, okay? Everything will be okay, basta hayaan mo lang. Hindi na everything will be okay na yan. Pagod na ako marinig yan Pagod na akong umasa sa mga taong hindi naman ako kasama sa mga plano. Alam mo, parehas kayo ng nanay ko Magsama kayo. Excuse me Andito ako, kasama mo ako. Yung nanay mo nasa malayo. Ay, wait. Let me correct myself. Yung nanay ko may plano pero hindi ako kasama. Ikaw naman, kasama ko nga pero wala ka namang kaplano-plano. Walang direksyon ng buhay, walang pangarap, walang ambag sa buhay ko. Joanna, parang hindi na yata maganda yung sinasabi mo Madali akong ma-hurt, baka nakakalimutan mo. Doon ka lang naman magaling ang magdrama. Pero sa ibang bagay wala kang silbi. Hindi ka maaasahan. Distraction ka lang sa akin. Wala kang ibang alam kundi kunin yung oras ko para sa sarili mo. Hindi mo naiintindihan yung mga pinagdadaanan ko. Wow, magsalita ka parang wala akong ginawa para sa'yo Joanna, ako kasama mo simula nung umalis yung nanay mo. Bakit? Ikaw ang nag-alaga sa akin? Ikaw ang nagpalaki? Nanay mo gumawa nun, hindi ikaw. Saling linggit ka lang. Joanna, tama na. Uwi na tayo. Bakit feeling mo laki na naitulong mo sa akin, Ano, kakapit ako sa'yo, ganon? Asa ka. Hindi kita kailangan, hindi ko kayo kailangan. Kaya ko mabuhay nang wala kayong lahat. Tama na, umuwi na tayo. Huwag mo nga akong hawakan! Halika na! Huwag mo sabi akong hawakan, sasapakin kita! Ano ba problema mo? Parang wala ka sa sarili mo hindi ikaw yan. Ako to, Joshua! Ako to, na galit na. Punong-puno na. Alam mo, ang tagal ko nang gustong sabihin sa'yo to Nahihiya lang ako sa nanay mo. Pero Joshua, sawang-sawa na ako. Sawa na ako sa'yo. Pagod na ako. Bibigay na yung likod ko kakapasan sa'yo. Ayoko na. Panibagong umaga. Okay, sige, Tapos ano? Ano yung pinagsasabi mo, Anong point mo? Ano? Gusto mo ng break? May kipag-break ka na, Break na naman? Oo, sana Yan. Diyan ka magaling. Ginagawa mong chichire yung pakikipag-break. Tapos bukas makalawa, magpapalambing ka. Ako naman, magsusorry. Ako na naman ang mali kahit wala naman akong ginagawang masama. Alam mo, mas madaming beses pa akong lumuhod sa harap mo kaysa sa harap ng santo sa simbahan. Ganon ka katindi, Joanna. Alam mo ba yun, Pero sige, dahil alam kong wala ka sa mood, may toyo ka, bad trip ka sa nanay mo, sige, pagbibigyan kita. Ano? Okay na? Pwede na ba tayo umuwi? Ano, tara na. Umuwi na tayo, Joanna. Nakakahiya na yung pinagagagawa natin dito. Tara na. Seryoso ako, Joshua. Oo naman. Seryoso ako, ayoko na. Sinabi mo na rin yun dati. Ayoko na talaga. Bigla na lang lumisan. Ayoko na talaga, Joshua. Hindi na ako makikipagbalikan sa'yo kahit kailan. Hindi mo na kailangan mag-sorry. Kasi totoo na talaga. Break na tayo. Joanna, teka, hindi na nakakatawa yan. Bye, Joshua. Joanna, bumalik ka dito. Teka, hindi pa ako nagbibilaut. Joanna!
Joanna! Kung alam ko lang huling araw na pala, sana ay mas minahal ka pa. Kung alam ko lang huling yakap na pala, sana'y mas inimbitahan ka na. Mahirap mang aminin ako'y alipin ng iyong pagtingin. Nasisisi sa alaala, natuyo na ang iyong mga luha. Ako'y alila. And that's how she left me, Popoy at Bea. Sa totoo lang, pwedeng-pwede ko siyang habulin nung nag-walk out siya. Pero hindi ko ginawa. Kasi nga ilang beses na niyang ginawa yun eh. Kaya nasa isip that time, pahala siya. Magbabati rin naman kami bukas. Little did I know, seryoso pala talaga si Joanna. Pero ang unfair lang kasi sa ibang tao siya galit eh. Pero sa akin niya binuhos. Popoy at Bea, hindi totoo yun. Gaya ng narinig nyo, umabot na kasi ako sa sukdulan. Kasi all my life, ang goal ko is umahon kami ng nanay ko sa hirap. Hindi naman maging mayaman, pero yung komportable ba? Kaya nag-aral akong mabuti. Naghanap agad ako ng trabaho. Pero yung mga tao sa paligid ko, hindi naiintindihan yung struggle ko. Yung nanay ko, ibang tao ang priority. Tapos si Joshua, lumaking pampered, spoiled, never nagutom, never nawalan ng pera. Kaya never akong naintindihan. Ano boy? Ano masasabi mo? Parang tanga, di ba? Nakipag-break sa akin dahil galit sa nanay niya pa. Ayos eh, no? Pero sabi naman niya, sawa na siya sa'yo. Pagod na? Oo nga, pero nadamay lang ako doon sa toyo niya sa nanay niya. Nakikinig ka ba, Kier, ha? Oo, nakikinig ako. Eh boy, mukha namang klaro yung dahilang binigay niya eh. Dahilan? Anong dahilan? Asa din yung dahilan? Boy, di ba matagal nyo nang pinag-aawayan yung pasintabi lang ha? Yung pagiging batugan mo, tamad, at walang plano sa buhay? Lah, yun lang? Yun na yun? Dahil dun iiwan niya ako? Sapat na bang dahilan yun, ha? 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 Ano? Eh, ang tagal nang nirereklamo sa'yo ni Joanna yun eh. Ikaw lang naman tong di nakikinig. Hoy, Kier, kanino ka ba kampi, ha? Oo, tamad ako, pero hindi ko naman siya pinababayaan. Sisipag din naman ako, no? Antay-antay lang, bumubuelo pa ako eh. Eh, yun na nga eh. Habang abala si Joanna mag-ipon ng pera, ikaw nag-iipon pa ng sipag. Okay, fine. Sige, sige na. Ando na tayo. Sige, fine. Pero Kier naman, sapat na isa niya para iwan na lang ako? Ganun ba kabasura ang tingin niya sa akin? Porque hindi ko na-meet yung standards niya? Eh, alam mo naman si Joanna, daming responsibilidad nun. Siyempre, iba yung point of view nun. Tawagan mo. Tawagan mo, dali. Cellphone mo gamitin mo, tawagan mo. Bakit ko tatawagan? Ano namang sasabihin ko? Hindi sinasagot yung tawag ko eh, kaya number mo gamitin mo, dali. O sige, pero ikaw kakausap ha. Gina, dahil mo na, dali akong bahala. Sige, ikaw bahala ah. Hello? 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 Sino to? Speakan mo. Ay, taray. Ikaw tumawag tapos tatanungin mo, sino akes? Sana gusto ko makausap si Joanna. Number to ni Joanna? Si Happy yan, si Happy. Ay, sorry. Busy si Joanna. She can't come to the phone right now. Eme! Sige. Salamat. Psst, psst. Sabi mo may pinapasabi si Joshua. Ha? Ano? May pinapasabi ka mo si Joshua. Sige bale may pinapasabi ka mo si Joshua. Aha,
Sabihin mo, samahan niya. Lah? Basta sabihin mo. Pasabi kay Joanna, ang ang sama niya daw. Pinapasabi ni Joshua. Napakawalang iya. Sigurado ka? Basta sabihin mo. Tsaka walang hiya. Brutal. Brutal. Walang puso. Walang puso. Traidor. Traidor. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Sana hindi na lang daw nakilala ni Joshua si Joanna. Sana hindi ko na lang siya minahal. Sana hindi na lang... Uy, boy. Sobra naman na ata yun. Sabi mo. Oo, yun ha. Totoo naman eh. Sana hindi ko na lang siya minahal. Narinig mo yun, Happy ha? Akin na nga yung phone. Joshua, wag na. Tama na yun. Akin na yan. Tama na. Happy akin na yung phone. Ha? Sure ka? Akin na, huwag kang magulo. Hello, Happy. Sabihin mo dyan sa kaibigan mong halimaw, sana hindi ko na lang siya minahal. Narinig mo? Sana hindi ko na lang siya minahal. Okay na? Joanna? Kung wala ka na sasabihin, ibababa ko na to. Hello? Hello? Joanna? Mukha namang nakarating yung mensahe mo. Ano nalimutan ng lahat na kahit konti walang pasabi. Paano nalimutang banggitin na nagbago pala ang ating wala na rin naman kahit nabalikan. Wala nang tamis nung ika'y nahakan. At sa huling paalam naintindihan na sa ating dalawa ay wala nang sisihan. Patawad, paalam sa ating nakaraan. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Sana hindi na lang daw nakilala ni Joshua si Joanna. Sana hindi ko na lang siya minahal. Sana hindi na lang... Uy, boy. Sobra naman na ata yun. Sabi mo. Oo, yun ha. Totoo naman eh. Sana hindi ko na lang siya minahal. Narinig mo yun, Happy ha? Akin na nga yung phone. Joshua, wag na. Tama na yun. Akin na yan. Tama na. Happy, akin na yung phone. Ha? Sure ka? Akin na, huwag kang magulo. Oo, akin na. Hello, Happy. Sabihin mo dyan sa kaibigan mong halimaw, sana hindi ko na lang siya minahal. Narinig mo? Sana hindi ko na lang siya minahal. Okay na? Joanna? Kung wala ka nang sasabihin, ibababa ko na to. Okay ka lang, girl? Oo naman. Lasing na siguro yung si Joshua. Huwag mong dibdibin yung mga pinagsasasabi niya. Happy. Mas honest ang tao pag lasing. Pero di nga. Okay ka lang? Oh, caring-carry ko to, no? Ang dami-dami kong kailangang intindihin na mas importante kaysa sa Joshua na yan. Alam mo, dapat ikaw yung naglalasing eh.
para maging honest ka din. Huh? Joanna, sigurado ka na ba? Talagang break na kayo ni Joshua? Baka naman confused ka lang. Matagal na akong confused, Happy. Confused ako kung nakakabuti ba para sa akin si Joshua. Hindi niya nagigets yung pinagdadaanan ko. Kahit ilang beses ko pa sabihin. Pero paano naman si Joshua? Mahal na mahal ka nun. Baliw na baliw sa'yo yun. Paano naman ako? Mapapakain ba ako ng pagmamahal lang? Aanhin ko yung kabaliwan niya sa akin. Yayaman ba ako dun? Anyway, check mo baka nandyan na yung pinadeliver natin. Oo nga pala. Naku, sige. Lalabas na muna ako at baka andun na si kuya. Okay. Lagay mo dito sa table Pagbibihis lang ako ng pambahay. Sige. Go! Talaga? Sana hindi mo na lang ako minahal. Kala mo ikaw lang? Pues ako rin. Sana hindi na lang din kita minahal. Sana hindi na rin kita nakilala. Puwisit ka. Wala na rin naman kahit na balikan. Wala nang tamis nung ika'y nahakan. At sa huling paalam naintindihan na sa ating dalawa may ibang nakalaan. Popoy and Bea, we had a very different way of handling that breakup. Ako all out. As in, inilabas ko yung galit ko. At ako naman, kalmado lang. Si Joshua kasi, maraming time para mumalingal. Wala naman siyang ginagawa eh. Ako, walang time. Mas gusto ko pang magtrabaho kesa sayangin yung oras kong magdrama. Pero sa totoo lang, Popoy at Bea, nung time na yun, hindi ko gets bakit kami nag-aaway. Parang ang babaw eh. Parang gusto lang talaga niyang makipaghiwalay, kaya naghanap na lang siya ng kung anong idadahilan. Si Popoy at Bea, yan ang dahilan bakit kami nag-break. Hindi nakikinig sa akin si Joshua. May pinagdadaanan ako, pero hindi niya nakikita. Puro siya, lilipas din yan. And for someone na may pinagdadaanan, that's the last thing we want to hear. Yung problema ko na para sa akin napakabigat. Kay Joshua, wala lang. Mababaw lang. Palibasa, hindi siya yung nasa sitwasyon ko. Hindi naman sa ganon, Joanna. Sinusubukan ko lang na pag-aanin yung loob mo. Napatawanin ka para makalimutan mo yung problema mo. Well, obviously, Joshua, hindi ko kailangan ng pampalimot ng problema. I needed you to be my partner. Hindi lang sa lambingan, sa kilig, kundi sa bad times. Kaso, you hated the bad times. Gusto mo lang masaya. Ganito na lang, Popoy at Bea. Thankful ako sa pagmamahal ni Joshua. Seryoso yon. Pero it was not the kind of love I needed during that time. Or maybe, it's just that we were completely in a different page, in a different path. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Ang sinayang. Popoy at Bea, lumipas ang mga araw, na naging buwan, ang mga buwan na naging mga taon. Never na kaming nag-usap ulit pa ni Joanna.
Well, una sa lahat, never niya akong kakausapin kasi napakataas ng pride niya. Pangalawa, itinaas ko na rin ang pride ko. Sabi niya, sawa na siya sa akin. Di ako rin. Sawa na akong palaging lumuluhod para makapagbalikan kami. Pero alam niyo, kung anong sunod kong ginawa? Bilang mataas na rin ang pride ko, di ginawa ko yung mga bagay na hindi na-expect ni Joanna sa akin. Nagsipag ako, nagtrabaho, at in fairness, dumami ang sarili kong pera. I wanted to prove Joanna wrong. Gusto kong masabi sa kanya one day, yung, uy, hello, ako nga pala yung sinayang mo. Yeah. On the other hand, Popoy at Bea, ako, nagpakaalila lang sa trabaho o sa trabahong hindi ko gusto, alang-alang sa sweldo. Pero eventually, naumay din ako. Naghanap din ako ng ibang trabaho hanggang sa nirecruit ako ng best friend kong si Happy. Meron kasing event planning business yung family nila. Oh, ha? Iniwan ako ni Joanna para sa future niya. Pero parang ako pa ata yung mas umangat-angat kesa sa kanya. Joshua, sino ba may sabing may kompetisyon? Anyway, one thing was for sure, Popoy at Bea. We deleted each other sa mga buhay namin. Walang stalking, walang kamustahan. We never saw each other for a little more than 2 years. O, bakit? may bago kasi tayong client. Talaga? Anong event? Birthday? Kasal? Binyag? Kasal. Di good. Sa wakas may wedding ulit tayo. Patapos na yung taon pero isa pa lang yung wedding client natin. Puro tayo birthday. Umay na ako sa birthday, no? Oo nga eh. So, anong problema? Bakit ganyan ang mukha mo? Parang asiwa ka na hindi ko maintindihan. Di naman. Sama ka sa meeting mamaya? Sure, sige. Matatapos naman ako dito sa ginagawa ko eh. Sige. Sama ka ha. Wala nang bawian na. Kailangan kita. Ha? Bakit naman ako aatras? Yung client kasi, kilala natin. Oh, talaga? Sino? Si Kier. Oh, really? Wow, kamusta na yun? Di ko sure kung friends kami sa FB eh. Well, mukhang okay naman siya. Ikakasal lang nga eh. Pero friend, sorry ha. Sana masamain. Huh? Okay, fine. Magpapaka-honest na ako. Last week pa ako kinausap ni Kier. Pero kahapon lang ako nakapag-decide na tanggapin yung event. Pero Joanna, promise, tinanggap ko lang naman si Kier kasi social media influencer yung jowa. Libo na yung followers. So, ano mo yun? Promotion na din sa atin yun. Pero yun lang talaga yung rason ko, I swear. Happy, ano bang pinagsasasabi mo? Bakit ka ba nag-e-explain dyan? Trabaho yun, no? Oo nga. Pero best man si Joshua. So alam mo yun? Okay. Inassume ko namang si Joshua yung best man. Magugulat pa ako kung iba. Okay lang sa'yo? Ha? Oo naman. Ano ba pinag-iisip mo dyan? Wala naman. Baka lang ayaw mong makita yung ex mo, ganun. Gaga to. Tagal na nun, no? Wala na yun. So, okay lang na makita mo siya ulit? Oo naman. Okay. Sabi mo eh. Mamayang hapon yung meeting. Sabay na tayo pumunta sa meeting place. Okay. Sabihan mo lang ako pag alis na tayo. Okay.
Ano ulit? Ano ka mo yung sinabi mo? Parang meron ako narinig na hindi ko napupusuan. Muntik na kitang masapak eh. Kaso baka nagkamali lang ako ng rinig. Ano ulit yun? Sinong imimit natin dito? Si Happy. Si Happy? Tsaka sino ka mo? Si Joanna. Si Joanna? Si Joanna? As in, Joanna. Si Joanna darating? May kipagkita sa atin. Boy naman. Wala namang ganun. Imposible magpakita yung Joanna na yun, no? Sa loob ng 2 taon, never ko nakita yun. Kahit nung na-hospital yung nanay ko, never dumalaw yun. Ganun katikas yun, boy. Sila yung coordinator na kinuha namin para sa kasal. Di nga. May discount eh. Tsaka, syempre gusto ko na yung kakilala ko. Mas madali yung usapan. Trader ka rin eh, no? Practical lang. Alam mo namang, di mo ba naisip na, bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit? Ayaw mo bang makita si Joanna? Ayoko. Bakit? Hindi ka pa ba nakaka-move on? Naka-move on na ako, no? Excuse me, ang tagal na. Okay, bakit ayaw mo siya makita? Takot ka? Ako? Ako takot? Saan? Ano, hindi ako takot, no? Ay, bakit ganyan ka makareact? Kung talaga naka-move on ka, walang problema sa'yo kahit magkaharap kayo. Hoy, hindi porket naka-move on ng isang tao, willing na siya makita yung taong nanakit sa kanya. So, hindi ka pa talaga nakaka-move on kung ganun. Alam mo, hindi mo rin magigets eh. Palibhasa ang saya mo eh. Ayun! Hello! Mayos ka, nandiyan na sila. Hayop ka, Kier, sana kahapon mo pa sinabi pa nakapagpagupit ako. Tandaan mo tong araw na to, traidor kang ungas ka. Sisirain ko talaga yung kasal mo. Hindi ka magiging masaya. Happy! Dito! Si Joshua nga pala kasama ko. Oo nga, kita namin. Hello, Joshua. Uy, hey, Happy. What's up? Musta? Hi, Joshua. Hey, Joanna. How are you? Okay naman. It's nice to see you. Nice to see you too. Have a seat. Nakakatuwa naman. Parang mini reunion, no? Last time na nagkita-kita tayo, parang magsasapakan tayo. At least ngayon, okay na tayo. Usapang celebration of la la love. Teka, Kier, asan yung bride? Nasa restroom lang. Okay. Sige, start natin yung meeting pagbalik niya. Anyway, Kier, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, kahit friendliness tayo, I promise hindi kami magpe-petics-petics. We're gonna do our best, strictly professional, strictly business, and no unnecessary emotions involved. Oo naman. Tiwala naman ako sa inyo eh. Kung meron man unnecessary emotion na magaganap sure akong hindi sa inyo manggagaling yan. Yes, Kier? May gusto kong sabihin? I mean, yung fiancé ko kasi may tendency na maging bridezilla. Alam mo na. Ay! Understood. Noted. We will handle everything with care. Promise. And that's how we met again, Popoy at Bea. Sa totoo lang, na-miss ko si Joshua. Pero walang romantic feelings Na-miss ko siya as a person, as a friend. I genuinely felt a tiny amount of happiness nung nakita ko siya. Oh well, maraming salamat sa tiny amount of happiness, Joanna. I wish I could say the same pero sorry. Hindi ako natuwa. Kasi gulatan na naganap, Popoy at Bea. Hindi ako prepared physically. Lalong hindi ako prepared emotionally. Ang tagal naming hindi nag-usap at nagkita. Huling beses namin pag-uusap, hindi pa magandang alaala. Kaya to see Joanna again, medyo hindi okay eh. Pero itong babaeng to, Popoy at Bea, ay napakatigas ng mukha.
Ang galing umarting casual na parang kala mo chami-chami kami. It's called maturity, Joshua. Hindi mo alam yung maturity? Sige, professionalism na lang. Nagpunta ako doon para sa isang trabaho, kaya ayokong idamay yung personal life ko. But seriously speaking, Popoy at Bea, nakamove on na kasi ako. Kaya, carry kong makipag-usap ng matino sa ex ko. Naka-move on na rin naman ako Popoy at Bea. Pero hindi ibig sabihin nun okay na sa aking kaibiganin yung ex ko. Bakit? Porke naka-move on, borado na lahat? I can forgive. But not forget. Bakit ka naman magfa-forgive? Kung wala namang humihingi ng tawad, di ba? Tignan nyo na ugali nitong si Joanna, Popoy at Bea. Ewan ko na lang kung hindi pa obvious sa inyo na siya ang kontrabida sa kwentong to. Joanna, sure ka? Sure ka na ikaw yung mag-i-explain kina Kier nung program flow? Oo naman, ako ang gumawa nun I mean, pwedeng ako na lang. Dito ka na lang sa office. Bakit? Okay ka lang? Ay, nag-text kasi si Kier. Kasama nila si Joshua. Saturday kasi ngayon. O ano naman? I mean, carry lang sa'yo? Carry ang alin? Ang makita si Joshua? Oo naman. Alam mo ikaw, ilang araw ko na napapansin na palagi mong iniiwasang magkita kami ni Joshua. Kinuha-kuha mo tong wedding ni Kier, sabay magpapakahirap ka ng ganyan. Kaya happy, once and for all, okay lang. Okay lang sa akin makita o makausap si Joshua. Walang pressure, walang issue. Period. Joanna. Okay, sige, gets kita. Walang problema sa'yo. Paano si Joshua? Base din sa first time yung pagkikita. Parang hindi happy si kuya mong boy. Well, hindi ko na problema yun. Priority natin ang wedding ni Kier. Hindi yung convenience ni Joshua. If hindi siya okay na makita ko, well then, nasa kanya ang problema. Ako, I'm just doing my job. So, siyang mag-adjust, hindi ako. So, after na messages na magulang nyo, kayo naman na magbibigay ng final message sa mga bisita. Yun yung part na pwede kayong magpasalamat sa mga nagpunta. Pwede nyo ring pasalamatan yung mga suppliers if you want. And then, yun na, end of the program. Pero, start of the party-party na. So, what do you think? May gusto pa ba kayong ipabago? Go lang. Itong ginawa naman ni Joanna is just a possible guide. Kayo naman syempre masusunod. What can you say, Trixie? I think I'm pretty happy with it. Kompleto naman and feeling ko covered na lahat ng gusto namin. Di ba, love? Tingin ko rin. I mean, simple lang naman yung gusto namin ni Trixie. Totoo, kaya I think okay na yan. Pero alam nyo guys, parang ang typical Anong typical? Yan yung takbo ng program, parang ang boring, parang lahat ng kasanayan ng tandaan ko, ganyan-ganyan din Ayaw nyo bang maiba? Maging unique, ganun? Maging extra special? Boring no? Boring ba? Oo kaya. Parang okay naman. Boring kaya, parang yung mga bisita nyo, pupunta na lang para sa pagkain, wala man lang element of surprise. Walang pakulo walang bago, walang pasabog. Ano ba dapat? Palitan nyo yan. Ano namang tingin mong... Pag-isipin nyo naman yung wedding planner o yung coordinator o kung ano man tawag sa kanila. Tropa-tropa tayo pero bayad naman sila, di ba? Well, oo nga naman, Kier and Trixie. Gusto nyo bang gawin nating extravagacious? We can always think of something extravagant. Sa tingin ko, dapat hindi kayo ma-pressure. I mean, this is your wedding. This is a celebration of your love and lifetime commitment.
Kung gusto nyo ng simple, walang masama doon. It's all about what will make you happy at hindi para sa entertainment purposes ng ibang tao. For me lang, ha? Baka tinatamad ka lang mag-isip. Excuse me? Kaya ka celebration, di ba? Dapat masaya. Tsaka hindi naman selfish ang sina Kier tsaka Trixie para isipin lang kung anong masaya sa kanila. Siyempre, gusto rin nila na mag-enjoy yung bisita, di ba, Kier? See? Social media influencer yan si Trixie. Siyempre, reflection din yung image niya yung kasal niya. Well, thank you for considering that. Pero hindi naman ako... Nako, Trixie, i-vlog yan ng mga vlogger friends mo, di ba? I think so. Paano yun? For sure, mga judgmental yung mga yun. Hindi naman... Sa panahon ngayon? I think, Joshua, unnecessary na yung ginagawa mong pang-hype sa bride and groom namin. Bago kasi kami gumawa ng mga plano at yung program, kinikilala muna naming maigi yung clients namin. We ask them what they want, what they need. Kaya ito mga present namin, this is not just us. This is also a reflection of their personalities. Kaya feeling ko, stop putting unnecessary ideas. Maguguluhan lang yung bride and groom. Baka mag-insert tayo ng kung anong pasabog, hindi naman pala gusto ng couple. Wow, Kier, akala ko ba professional tong nakuha mo? Parang name-personal yata. Ay, Miss, sino ba kausap ko? Yung Joanna na wedding planner o yung Joanna na... basta, yung ibang Joanna? Ewan ko kung sino yung Joanna ang tinutukoy mo, pero I'm here as Joanna na friend and nagkataon na wedding planner ni na Kier and Trixie. As a friend, Yeah, tayo rin naman friends. Kaya I hope you don't mind na sinasabi ko yung honest thoughts ko. Sorry, ano yun? Ano ka masabi mo? Tayo? Friends? Tayo? Mhm. Parang wala naman ako natatandaan na pumayag ako maging friends tayo. Well, parang wala naman ako natatanda ang naging enemies tayo. Well, mukhang marami kang hindi natatandaan, Miss Joanna. Oh, really? Oh yes, very really. Well, gaya ng? Madami. Yeah, like what? Gaya ng pananakit mo sa akin, yung pakikipag-break mo sa akin ng walang dahilan, yung hindi mo pagbisita sa nanay ko na mahal ka, yung pagbaliwala mo sa isang taong halos buong buhay ibinigay na sa'yo, yun, gaya ng mga yun. At bilang, sige, open mo na rin naman, di ba? Sa'yo na rin ang galing. Andito ka as a friend, willing to share honest thought. Bakit naman pwedeng makahingi ng honest thought sa pang-iiwan mo sa akin? Saan ba titingin pag nandyan ka na? Kasi, ang galing mo magpakita na parang akala mo walang nangyari. Samantalang ako, ilang ako, di ba? Aminado na ako doon. Naiilang ako sa'yo ngayon. Totoo yun. Kasi yun ang normal na reaction Hindi katulad ng inaasta mo ngayon. So ano, care to share your honest thoughts? Pipikit na lang ba o makukunwari? I think this is not the right time and place para dyan, Joshua. Anyway, Kier and Trixie, pag-isipan niyo mabuti yung program flow, then message niyo ako kapag nakapag-decide na kayo. I think marami na tayong napag-usapan today. Happy, let's go? Ha? Let's go. Tumayo ka na dyan. Oo. Thanks, guys. Bye. Kier, Trixie, PM na lang kayo sa amin, ha? Sige, sure. Okay, ingat kayo. Thank you. Joanna, wait! Antayin mo ako! Huy! Boy, ano yun? Tama ba yung ginawa mo? Love, kalma. Maayos namin kausap sina Joanna. Tama bang mag-inarte ka ng ganyan? Sabi niya, nandito siya as a friend, di ba? Bawal ba magtanong ng personal question as a friend? Ha? Friend pala Kaya patawad kung lalayo na muna. Di ba kasi kaya makita ka? Joanna naman, bakit tayo umalis? Sana sinagot mo yung Joshua na yun. Sana sinabi mo lahat para matahimik. Maraming beses na niya nung nanadya, ha? Hayaan mo siya. Bakit mo sasagutin yung mga tanong niya na matagal ko nang sinagot? Ibig sabihin lang nun, hindi siya nakinig. Hindi niya ako inintindi. Hindi pa rin siya nagbabago, Happy. And all this time, ako pa rin ang mali. Ang masama sa paningin niya. Teka.
Bakit? All this time, yung sarili niyang nararamdaman lang yung iniisip niya. Never niya naisip yung akin. Kaya siguro hindi na niya ako hinabol kasi nag-feeling aping-api yung mokong na yon. Teka nga, kumalma ka. Kaya alam mo, Happy, you're right. Parang dapat nga hindi na muna kami magkita ni Joshua. And it's not because of me. It's because of him. 2 years na yung lumipas pero mukhang he's the same old Joshua. Parang bata, selfish, immature, the very same reasons kung bakit ko siya iniwan. Nakikita kita kahit pa nakapikit. Kailangan ba mahirap o ang sakit-sakit? Nakikita kita pero titi ko muna ang bibig. At baka may masabing di mo pwedeng marinig. Popoy at Bea, sobrang galit na galit ako that time. Hindi pa pala klaro kay Joshua why I had to end things between us. Problema kasi sa kanya, in-invalidate niya yung reasons ko eh. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. I tried communicating my feelings pero baliwala sa kanya. Everything I do mababaw para sa kanya. Hindi naman sa mababaw. Hindi lang talaga sapat. Her reasons were not enough for me. Ano ba naman yung antayin niya akong magbago, di ba? Bigyan ng chance. Hindi yung iiwan na lang ng basta-basta. Ay wow, Joshua. Baka nakakalimutan mo. I gave you so many chances. Nakatatlong trabaho ka pero hindi mo pinagtiyagaan. Puro ka resign. Alam niyo ba, Popoy at Bea, ilang taon na kami pero yung pang-date namin, hinihingi pa rin niya sa nanay niya. He was just uninspired. Kahit anong hatak ko, ayaw niya talagang sumabay sa akin. Pero, tignan nyo naman ngayon, Popoy at Bea. Nagbago ako. Umangat-angat na rin ang buhay ko, di ba? At maraming salamat sa akin. Kung hindi pa kita iniwan, hindi mo ma-realize kung ano yung kailangan mong gawin. Excuse me. Maraming salamat sa akin. Sa sarili ko. Kasi yung chance na ikaw dapat ang nagbigay, ako ang nagbigay sa sarili ko. Di good for you. Patunay lang yan na we were really meant to break up. Kasi mas umayos yung mga buhay natin nung hindi tayo magkasama. At oo, tama ka. Umayos nga ang mga buhay natin. Ang tanong, sumaya ba? Ay, Diyos ko. Oh, ano nangyari sa'yo? Wala naman. I'm just so happy na sa wakas, natawid natin yung kasal ni Kier and Trixie. Natawid natin with flying colors and unicorns. Teka, kumain na ba yung photo-video team natin? Oh, nasa break room na sila. Ay, thank God. So total sweep na tayo ha? Wala na tayong problema ha? Well, wala naman na. Pwera lang dun sa best man na anong oras nang dumating sa hotel tapos kung saan-saan pa nagpupunta. Late na nga, cause of delay pa. Tapos kanina nung best man speech na, nag-CR pa. Stretch tuloy ng stretch yung host, kawawa naman. Hanggang sa dulo, sakit ng ulo. Ay. Alam mo be, naisip ko lang no. O ano na naman yung naiisip mo? Pakinggan mo lang. Naisip ko, bilang, total, ayan, nakapagkita naman na kayo ulit, why not iupo nyo na lang at idaan sa mabuting usapan ng lahat? Ha? Obviously, may mga issue pa sa'yo si Joshua. Well, wala na. At wag mo sasabihin wala kang pake, dahil obviously you still care. Lo, anong obviously I still care? San banda? Well, the fact na iniiwasan mo siyang makausap ng matino means may something ka pa rin. So, alam mo yun, may something siya, may something ka. Di mag-somethingan kayong dalawa. Why not now na? Total, patapos naman na yung party. Hayaan mo magkape o kaya mag-wine-wine or
Or shot hanggang 1 a.m. yung bar area. At bakit ko gagawin yun? For a change. For a change? Nang? For a change, ikaw naman yung unang lumapit kay Joshua. For a change, ikaw naman ang magbaba ng pride mo. Total, ikaw naman ang naiwan. Take responsibility. Oh, wag ka. May point ako doon. Okay, pag-isipan ko. Sus, 2 taon ka na nag-iisip. Kilos-kilos din. O siya. Isisettle ko na yung mga dapat isettle sa mga staff. Kita na lang tayo years later. Asan na pa yung lalaking yun? Dito lang yan kanina. Ayun. Teka, lapitan ko naman. Joshua, excuse lang. Uy, hey, what's up? Nakapirma ka na dito? Ano yan? Wedding memory book ni na Kier and Trixie. Lahat ng entourage kompleto na. Ikaw na lang ang wala. Ang hilig mo kasi mag-cause of delay. Ah, talaga? Ay, di mamaya na lang ako pipirma dyan. O kaya bukas na lang. Okay, enjoy. Fine. Joshua? Wait. Bakit? Ano kasi, Kumakanta ka ba? Naririnig ko eh. Ano ba kasi yun? busy ka? Busy ako? Usap tayo? I mean, kung hindi ka lang busy, kung wala ka lang gagawin. Patapos na kasi yung party eh. Gusto mo doon sa table namin? Wala naman mga tao doon eh. Nagsiuwian na. Okay, sure. Wow! Akala ko kape yung iinumin natin. Whiskey? Bakit di ka ba umiinom? Ayaw mo? Umiinom naman. O, yun pala eh. Ito sa'yo. Thank you. So, ano sa atin? Honestly, hindi ko alam. Nilapitan lang kita pero wala talaga akong game plan. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Anong tatanungin. Hindi ko alam kung anong pag-uusapan natin. Ang sure lang ako is we need to talk. So yun. Gusto mo bang pag-usapan yung breakup? Alam mo naman yung tanong ko, di ba? Yeah. Bakit kita iniwan? So bakit nga? Okay. Sisimplihan ko na lang Yes, please. Nakipag-break ako kasi I was convinced na wala kang future sa'yo. That time kasi, hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. So, paano mo ako maalagaan? Hindi ko nga rin kayang isolve yung mga sarili kong mga problema eh. So, paano pa kita iisipin? Yun lang ba? Yun lang ba ang dahilan? Hindi. Meron pa. So, may iba ba? Siyempre wala. Sira ka ba? Sobra-sobra ka na nga bilang boyfriend, magdadagdag pa ako. Ano yung isa pang dahilan? Nag-umpisa na kasi ako mainggit sa'yo eh. I started wanting everything you have. I started to get jealous. Ano? Yung parents mo, sana parents ko. Yung buhay mo, sana buhay ko. Yung hindi nag-aalala about money. About the future. Kilala mo naman ako. Siyempre, hindi ako makakapayag na naiingit ako sa'yo, di ba? Kaya umalis ako. Kasi gusto kong patunayan na I can live without you and your family. So ano nangyari? Nagawa mo ba yung gusto mong gawin? Worth it ba lahat?
Hindi. Hindi, Joshua. Ang hirap pala talaga ng buhay, no? Tapos, wala pa akong mapagsabihan. Kasi wala ka eh. Ikaw eh. Iniwan mo ako eh. Ay, bakit hindi mo ako hinabol? Iniwan mo nga ako tapos hahabulin kita. Feeling mo ba lahat ng gusto mo masusunod? Eh, doon ka magaling, di ba? Ang habulin ako. Tanda mo nung high school tayo? Hanggang college. Hanggang college. Tuwing nag-aaway tayo, ikaw ang unang nagsasorry, di ba? Ang galing-galing mong magpaamo. Well, guess what? Kahit sino magaling na papagod din. Well, tama naman. Kaya nga napagod ako sa'yo eh. Ah, wow. Akala ko ba matinong usapan to? Oo nga. I'm sorry. Regardless kung sino may kasalanan. I'm sorry. I left you. I've hurt you. Kaya I'm sorry. Alam ko naman na yun lang yung matagal mo nang gustong marinig. Hindi ako nakaka-relate pero I think I understand kung bakit may galit ka pa rin sa akin. Kung bakit hindi mo kayang maging friends with me. Kaya, ayan, sinabi ko na. I'm sorry. Thank you. Thank you. I'm sorry din. Kasi aware naman ako ang nagtulak sa'yo para iwan ako. Pero sabi mo nga, regardless sinong may kasalanan, I'm sorry. So pwede na ba tayo maging magkaibigan? Ayaw mo? Hindi naman sa ayaw, pero maybe one day. Not now. Pero one day. May kulang pa ba? Kulang pa ba yung sorry ko? Di naman. Problema kasi, di pa ako naka-move on sa'yo eh. Hindi ka pa nakaka-move on? Oo eh. So, pantay lang sandali ah. Message kita kaagad kapag naka-move on na ako. Okay. Pero, no pressure. Ha? No pressure ka ako. Huwag kang magmadali. Okay lang din naman kung hindi ka tuluyang makaka-move on. Ha? I mean... You mean? Hindi, wala. Sige, go. Mag-move on ka na. Tingnan mo to. Mag-move on ka na nga. Dalian mo na para hindi na tayo awkward dito. Alam mo ikaw, muntik na akong umasa. Umasa saan? Akala ko may sasabihin ka eh. Si Raulo. Guni-guni mo lang yun. Meron ka sigurong gustong marinig kaya kung ano-anong nai-imagine mo, no? Di nga, seryoso na. Sabi mo. Wala, paasa. Dalian mo na, mag-move on ka na. Miss na kita kakwentuhan eh. Dami-dami kong gustong i-share sa'yo. Okay, try ko. This time, ikaw naman yung maghabol sa akin. Naku, pag nakilala mo yung new me, marirealize mo na ako nga pala yung lalaking sinayang mo. Paumanhin, di ko sinadya na lumisan na lang kung papayagan mo tayo'y bumalik sa huling tagpuan natin. Di papalampasin ang pagkakataon. Sabihin pagtapos ng lahat, ikaw pa rin. Ay, Popoy at Bea, nagawa ko rin ang pangarap kong masabi kay Joanna.
na ako ang lalaking sinayang niya. Kita nyo na, Popoy at Bea? Tapos, ako ang sasabihan niyang mababaw? Ang lakas ng loob sabihin naka-move on na, kaya pala galit na galit, hindi pa pala naka-move on ang gonggong. Ano ngayon? Kung hindi pa nga ako nakaka-move on eh. At least, nagpaka-honest ako sa feelings ko. Unlike you, hanggang dulo, binaby mo pa rin yung pride mo. Totoo naman kasi na naka-move on na ako. Bakit girlfriend na ulit kita ngayon? Yes, Popoy at Bea, ladies and gentlemen, kami na po ulit ni Joanna. Paano nga ba nangyari yun? Simple. Kasi mahal na mahal ko pa rin siya. Kahit ang sama-sama niya. Kung siya ay napakataas ng pride, ako naman ay napakababa. Mahilig siyang makipag-break. Ako naman nag-e-enjoy din na maghabol. We are perfect for each other. Popoy at Bea, mga kamarkada, let me explain ulit. Nakakasulaso kasi yung feeling of love dun sa kasal ni Kier at Trixie. The wedding was full of love, kaya nadala kami. Bumaba yung guard namin, and we tried to talk like normal friends. Friends with history nga lang. We talked, and we listened. Yung literal na naging open-minded kami, nag-focus kami sa hinaing nung kausap namin, imbes sa mga sarili naming reklamo. And it made a huge difference, Popoy at Bea. Tama yun, Popoy at Bea. Doon ko lang naintindihan ang lahat-lahat. I was insensitive at masyado akong naging kampante na kahit anong gawin ko ay hindi ako iiwanan ni Joanna. Samantalang ako, na-realize ko na iba-iba ang tao. You can't expect them to do the same things as you do. Lalo na sa isang relasyon. Ang importante is, wag sumuko. Wag sukuan yung taong mahal mo. Give them time. If they love you, they will change. Change for the better. Pero Popoy at Bea, isa sa mga pinaka-importanting lesson na na-realize namin ni Joanna was, sa totoo lang, madali ang magmahal. Tayo lang talaga ang nagpapakomplikado ng lahat. Bawat problema, meron namang solusyon. Nagiging mahirap lang kapag alam naman natin ang tamang solusyon, pero ayaw lang nating gawin. Popoy at Bea, mga kamarkada, hanggang dito na lang ang kwento namin. Maraming salamat sa Dear MOR team, hindi lang sa pagbabasa ng sulat namin, kundi sa mahabang pasensya na inyong binigay. Sana nagkaroon kami ng ambag para mapasaya ang araw ninyo. Again, thank you so much and God bless. Lubos na gumagalang, Joshua. And Joanna. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, ang sinayang. Dear MOR, iyan ang drama. Iyan! Mga kapamilya, 2:44, yan po ang ating tamang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas na kinikilig. At syempre, alam namin hindi lamang po sa Pilipinas sa mga kinikilig. Filipinos all around the world ay kinilig at umaasa, diba, sa mas makulay na love life, lalo na pagkatapos mapakinggan ang kwentong ito ni Joshua at ni Joanna. So, Popoy, ito yung parang nakinita ko, ha?
So, meron tayong entry para sa mga matatagal na maglalabs. Meron tayong entry para sa mga minamahal nating single. And of course, meron tayong entry para dun sa mga nagkahiwalay. Pero sana kahit papaano, mabigyan ng second chance. Diba? Second chance of love, ika nga. Alam mo, kitang-kita talaga sa comment section kung sino yung mga bitter, no? Sino yung hindi masaya para... May mga hindi masaya para kina Joanna at saka kina Joshua. Meron sino ba yung mga yan? Syempre, pinangungunahan ni Nora Lynn. Sinisira daw ba talaga ang araw niya? Oo, nakakaloka to si Nora Lynn. Alam mo yung mga tao ganyan, no? Kapag kunwari yung tropa mo nag-break, di ba? Tapos ikaw yung parang masaya kang nag-break sila kasi syempre may mga issue sila. Pero nung nagbalikan, nabuisit ka, parang naiwan pa tuloy. Wala ka nang makasama ulit eh. O may mga ganyan tao eh. Nung nag-break sila, hindi sila natutuwa sa breakup. Natutuwa lang sila na mas makasama ka na nila ngayon. Di ba? Oo, hindi yung ano. Oy, nako. Kawawa naman. Maging happy tayo kay Joshua at kay Joanna. Kasi love life nila, yun wag natin pakialaman. Pero alam mo po, Poy, ang natutuwa lang ako dito kay Joshua at kay Joanna was that literal, ginawa nila yung lahat nadadan sa maboteng usapan. Nag-loosen up sila, nag-loosen up. Kasi di ba totoo naman, kapag kunwari may pinag-aawayan kayo, hindi talaga kayo magbabate, hindi kayo magkakasundo. Kapag bangayan kayo ng bangayan, parehas mainit yung ulo nyo. Pero kung kalmado kayo, relaxed kayo, maririnig nyo na may punto din naman pala yung bawat isa. And then saka nyo mahahanapan ng solusyon. Yeah. Alam mo, natutuwa ako doon sa nila, no? Doon sa pag-uusap nila, lalo na yung sinabi ni Joshua na magaling akong magpaamo, tsaka magaling rin ako maghabol, pero kahit tinake note ko, kahit sinong magaling, napapagod din. Di ba? Ang galing ng linya na 'yon, ha? Kahit sinong magaling magpatawad, maghabol-habol, manuyo, alam nyo, napapagod din. And that is so true. Ba? Kaya kayo mga babae. Nakaka-relate ka po? Bakit Nakaka-relate po? Nakaka-relate ako. Why? Bakit? Yung iba kasi, mga kababaihan, katulad ni Joanna, ayan, no, kita nyo, inaasahan nyo na lalayo ako, magtatampo ako, susunod naman yan eh. Excuse me, mahal kita pero napapagod din ako. Pero, mahal kita, kung yan na lang gagawin mo, bahala ka, napapagod ako. Mataas din ang pride ni Ate. Ayan, tapos nagtaas din ang pride si Joshua. After, kita mo, tumagal ng 2 years, walang nangyari. Pero kita mo naman, sa pag-uusap nila, lumabas din yung katotohanan na, actually, pwede naman talaga nagbigayan tayo noon eh. Pero ayaw mo lang mag-adjust, nag-adjust ako, pero hindi makakatulong sa akin. So, sige, diyan ka na, dito na ako. Diba, ang dami pa mga nadamay, ha? Muntik pa mapalitan yung wedding organizer ng nila Kier, ha? Alam mo, Poy, ako bilang babae, aaminin ko, ha? Mas marami nga naman talagang yung mga lalaki yung palagi nagkakabol. At aminin nyo, mga girls, aminin natin, sa isang relasyon, tayo yung, I'm not saying lahat, majority, tayo yung mahilig na makipag-break. Tayo yung palaging naghahamon ng breakup. Kasi nga, alam natin, parang natural sa atin na si lalaki yung maghahabol. Unfortunately, gaya nitong kay Joshua, kay Joanna, ingat-ingat din tayo kasi kakahabol nila, nakakapagod nga rin pala talaga, no? Makakaka-expect mo na hahabulin ka. Yung pala, yung itong hindi pala. Oo, hindi pala ano nangyari? Di wala. Nga katuloy. Uy, nangyari na sa akin yan. Oo. Siguro, ina-expect na habulin ko. Hindi ko hinabol. Hindi na, napagod na rin ako eh. Napagod na rin ako. Totoo, nakakapagod. Just thinking about it is nakakapagod. Okay? Nakakapagod enough. Uy, alam mo, basa na nga muna tayo kasi joke nga.
Ay, nakaka-relate din ako dyan. Kasi itong Diyosawa ko, nag-break din kami niyan. Matagal. Alam mo bakit matagal? Kasi nga hindi ako hinabol. Oh, you see? You see? Oh. Diba nga? Ay, hello nga pala kay Jason, ang butihing haligi ng tahanan nila Bea, ano? Ayan, ng kanyang baby. Pare, taas mo lang yung paa mo, mawawala yung gout na yan. Higa ka tapos elevate mo yung paa mo ganun para bumalik yung ano. Nakahiga ngayon. Di makalakad. Hirap na hirap. Anyway. Yes. Welcome to the club. Basa tayo, Popoy. Basa tayo ng ilan. Habang may very, very quick. Si Ken ba yun? Ang sabi niya, buti na ayos so nagkaayos sila. Nakakatuwa yung batuhan nila. Ganyan din kami ng misis ko eh. Tapos, naka-ready yung tutulugan ko sa labas ng kwarto. At least may tutulugan pa. Yung iba, hindi na nga nakapasok ng bahay. Wala pa. Sa labas na lang talaga. Nangatok, kinakumpare, pare. O pwede inom na lang tayo. Ayoko makitulog eh. Pupuyatin na lang kita, pre. Yan. Ay nako, nakaka-inspire ang kwento para sa akin from Renny Boy. Ayan, and ito si Paul Santos, sabi niya, nice story. Kahit gaano katagal at mangyari, love is still there. Kung hindi matyaga si Joshua, siguro ng babae na rin yan. Hindi na naghabol pa. Ayan, sulat kayo pagka may next level na ang relationship ninyo. Yun. Ay, Poy, may nag-comment pala dito. Paano yan? Sabay sila iisa ng papel, iisa yung pinagtaypan, ganyan-ganyan. Guys, in-interview kasi namin, no? Kaya relax lang kayo. Hindi sila isa ng papel na sinulatan. Tataka sila parang naging dalawa yung letters. Oo naman. Interview po yan. Oo, ganun. O, si Chinese Barda, sabi niya. Kaya, kaya ganun, magkasama na nga ulit sila. Diba? Magkasama na sila. So, nag-share sila ng, nag-share si Joshua, nag-share si, ganun po kasi silang kausap. Diba, Bea? Yun ang feedback sa atin. No? Ganun sila kausap, makukulit. Kaya, okay, ganito ang treatment natin dyan. Kaya nasa dulo ng letter, di ba? Sabi ni, sino ba nagsabi sa Joanna? Salamat po sa mahabang pasensya. Buti alam nila, no? Medyo makulit talaga si Joshua. Kakausapin sana natin, kaso baka mag-overtime. Makulit si Joshua. Overtime na tayo. Overtime na tayo. Uy, halika na po. Uy, nako. Mga kamorkada, hindi po dito nagtatapos yung ating hashtag Dear MOR Festival of Hearts. Appetizer pa lang to dahil sa Monday nga, yung araw mismo ng mga puso, Feb 14, yun ang ating engranding finale. Kaya, Diyos ko, day! Huwag na huwag kayong mawawala, day. Dahil ito, appetizer kalahati po ng buhay nyo, mamimiss nyo. Yung mga walang jowa, lalo hindi magkakajowa. Pero siguraduhin pong pakisigurado lang, lalo na nga sa mga kababaihan, na masisikip po ang garter ng inyong susuotin sa Monday. Yun lang po, tip lang. Tip lang. Pakiusap lang. Dapat maganda ang garter. Ang mga isusuot. Ganun ka-special. May malalaglag. May malalaglag. Naku, delikado yan. Oo. Siguraduhin nyo lang na bago yan, ha? Huwag yung malumaluman, yung na-stretch na, yung mukhang bacon na. Isa-isin nyo. Malalaglag, mababasa dahil mapapawisan. I don't know, yung mga panyo ninyo, di ba? Maluluhaan yung mga panyo, di ba? Mababasa ang inyong mga panyo. Malay natin, hindi natin alam, di ba? Kasi minsan yun sa sobrang kilig mo doon sa mga kwento, sa mga naririnig mo, Bea, napapaluha ka, di ba? And hopefully tears of joy, hindi yung tears of alam mo na, di ba, Valentine's Day pa naman. Wag naman tayong ganito dito sa Dear MOR. O papaiyak tayo sa Valentine's Day ng nakakalungkot. Ayan. Pero tingnan po natin yan, mga kapamilya. Basta po ang aming paalaala, kung nabibitin kayo sa ating mga storya araw-araw dito sa Dear MOR, nandyan po at lagi nakaabang. At naghihintay na nga po ang aming trilogy na inyong pinagkaguluhan din 2 weeks ago. Ayan, 2 weeks ago.
ay naka-upload na sa Spotify. Tama? Sa YouTube alam ko eh. Sa YouTube. Sa Spotify, sa YouTube. Oo. Ayun, sa YouTube pala yun. Ayan, naka-upload na po doon. Make sure lang na by order na. yung by order yung inyong panunood para maayos ha. Ayan. At saka, wag nyo rin kakalimutan mag-send na po kayo ngayon sa inbox ng MOR Entertainment yung mga special message nyo sa inyong love. O sige, hindi ko na kayo pa-pressure na may pa-photo, pero maganda sana kung may pa-photo para mas, diba, mas kilig. Basta kami na pong bahala sa mga pabati nyo dyan. Okay? Yes, i-ready nyo na po yan. Keep it short, di ba? Keep it short and simple, di ba? Kung ano talaga ang gustong sabihin. Huwag naman yung Dear MOR na story ng mga message, okay? Message, special message for a special someone or something on Valentine's Day. Welcome po yan dito sa Dear MOR. At syempre, maraming salamat sa magagaling nating mga gumanap sa ating kwento for today, except for Dan Capuchon. Sino ba mga... eto na. Si Joshua, Dan Lloyd Capuchon, at syempre si Joanna, yung ating... Galing nito, Brad. Si Kenneth Ansero. At syempre, hindi rin mawawala si Kier, si Warley Alagaw, at syempre, si BFF Happy Chan Palma, si Nanay Tess namamala, Jamie Rubio, si Nay Heidi, si Siggy Basena, si teacher natin Pogi, Jag Kamat, Trixie, napakagaling na artista, Bea, and of course, ang na-stress sa magjowang to. Ako po ang na-stress sa dalawang yan. Maraming salamat, Joshua and Joanna. At syempre, nag-edit si Joko Loco. Yan. Bea, dun sa pakikipag-usap mo sa kanila over the phone, nag-video call kayo, tingin mo, magtatagal na yung dalawang yan? Si Joshua at saka si Joanna. Hindi mo pa rin sure? Makulit talaga yung Joshua. Makulit talaga. Cutie pie sila. Yun lang ang parang hindi pa rin sila yung personality Parang kung ano sila dati, ganun din pa rin sila kakulit ngayon. Pero mukha naman, feeling ko naman natutuloy. Mukhang magseseryoso na ba si Joshua sa buhay? Oo. Mature. Mukha namang mature. Nanonood so mukhang mature. Oo, magtatagal yan. Kakasal. Magtatagal o matatagalan bago ikasal? Ewan natin. Maghihintayan, maiinip. Ayan. Good luck sa inyo, no? Joshua and Joanna, and thank you so very much para dito. At maraming salamat din. Naging bahagi kayo ng ating Festival of Hearts, di ba? Bilang ayuda sa papating na Hearts Day, Valentine's Day sa Monday. Mga kapamilya, happy weekend. Have a lovely, meaningful weekend. Siyempre, maraming salamat din muna sa ating masipag na producer, si Sir Mark Makoy Marcos. Ayan, thank you so very much. Ayan, at siya ho ay tahi ng mga tao, ng mga kwento, ng mga, alam niyo yun, datagpo-tagpo kami dito. Ayan, sa pagtsatsaga niya. Thank you so very much, Sir Makoy. Good job. Ayan, at syempre, nakasama niyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea. Yon, at ang aming pong laging paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, please, stay happy and lovely.